As I count of 3, let us read together. Ano po? Nang sabay-sabay. Amen? 1, 2, 3. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit isa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawaing iniatas, ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Amen. Praise God. Tabi makakaupo, purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. So sabi po diyan, ano po, amen, iba't iba daw, ano po, yung spiritual na kaloob ng Diyos, amen, at isa lamang po, amen, ang nagkaloob nito, walang iba kundi ang ating Panginoon. Tama po ba? Hindi sa ating sariling lakas, hindi sa ating talino, hindi sa ating kakayanan, hindi sa ating tinapos. Tama po? Amen? Kundi lahat, ano po, ng mga mabubuting bagay, ano po, mga spiritual na kaloob ay galing po diyan, galing po sa ating Panginoon. Amen? At sabi po doon, ano, amen, iba-iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Amen? So, hindi po lahat magiging pastor, hindi lahat magiging elders, leaders, hindi lahat magiging head servant ng music ministry, ng anumang ministeryo, ano po, ngunit lahat tayo ay lingkod ng Diyos. Tama po ba? Amen? We are all, ano po, servant of the Lord. Amen? So, wala po tayong may rarason sa Panginoon, ano po, amen, para hindi po tayo makakapag-serve sa Kanya. Amen? Because, ano po, alam natin, ano po, na lahat, ano po, ng bagay, ano po, na mayroon tayo, ano po, amen, maging ang ating lakas, amen, ay galing po sa ating Panginoon. Amen? So, iba-iba ang mga gawain iniatas sa atin, amen? Mayroon pong magaling sa mayroon po siyang pusong compassionate heart, ano po, para mag-abot ng kaluluha. Iba naman mas gusto sa pagtugtog, paggitara, ano po. Iba naman, ano po, amen, marami, ano po, amen, na klaseng paglilingkod, ano po. Ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos, ano po, sa lahat ng ang ginagawa ng bawat isa sa atin, ang Diyos na nagkaloob. Tama po ba? Amen. So kaya nga po, no, lagi nating naririnig, ano po, at nababasa sa Bible, ano po, na wala tayong mapagmamalaki sa harapan ng Diyos. Amen? Ni katiting, ano po, amen, ay wala po tayong may pagmamalaki. Amen? Sa harapan ng Diyos. Amen? So lahat pala, ano po, kung lahat pala, ano po, amen, ng bagay, amen, na mayroon tayo, ano po, ay galing sa Panginoon, ano po, ngayon, ano po ang tanong, ano po, saan po ba natin nagagamit madalas? Amen? Ang ating talento, yung mga gift na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. I'm so blessed this very morning. Ano po? There's a down prayer. Amen. Actually, napasadahan na po yan. Amen. Na kung saan, ano po, nakakalungkot. Tunay po, no, nakakalungkot. Amen. Na mawawala ka sa mundong ito. Amen. Na hindi mo po nagamit. Ano po? Yung gift, ano po? Yung talento mo, ano po? Sa paglilingkod. Sa tunay na nagkaloob nito. Amen. Yung nagamit natin, ano po, amen, sa ating pansariling kapakanan, sa nagamit natin, maaari, ano po, amen, for our own agenda. Amen. Mga kapatid, ano po, as we continue, ano po, sa salita ng Panginoon, ano po, let us search ourselves. Saksikin po natin ang ating sarili. Personal, ano po, amen. Sa lahat ng bagay, ano po, na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Amen. Talento. Amen. Punong-puno nga po tayo ng gifts, katulad ng kanina. Amen. Ngunit, hindi naman ito, ano po, hindi mo naman ito pinagamit kay Lord. Sino ang nakinabang? Tama po ba? Amen. Sabi nga, matatagpuan mo daw, ano, katulad ng sabi kanina, matatagpuan mo daw ang napakaraming talento, ano po, doon sa sementeryo. Na kung saan, amen, maraming namatay, maraming lumisan sa mundong ito na hindi nagamit, amen, yung mga talento, mga gift na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Amen. I do believe, ano po, amen, na lahat ng nilikha ng Diyos, amen, ay pinagkalooban niya, amen, ng kanya
kanyang kaloob. Amen. Para ano? To serve the Lord. Amen. Huwag natin sabihin na, ay, para sa pastor lang yung paglilingkod. Ay, para sa mga leaders lang yung paglilingkod. Amen. We are saved to serve. Lagi natin tandaan. Ano po? We are saved with a purpose. Hindi ka lamang po nilikha, hindi ka lamang po iniligtas ng Diyos na para wala lang. Amen. Niligtas ka ng Panginoon, ano po, buhat, ano po, amen, doon, ano po, sa kapahamakan, ano po, amen, in order for us, ano po, to serve God. We are created with a purpose. Lahat ng likha ng Diyos ay may purpose. Amen. May purpose, ano po, hindi ka lang basta sumingaw, nabuo, ano po, amen, humihinga, amen, nag-exist dito sa mundo, na parang wala lang. Amen. Lahat tayo, amen, ay mayroon pong purpose. Amen. Kaya nga, no? Amen. Iba-iba, ano po, yung hilig ng bawat isa, iba-iba. Alam niyo po, pati yung pintig ng ating puso ay iba-iba. Amen. Bakit? Amen. Dahil nais ng Panginoon, ano po, amen, na ma-accomplish, ano po, lahat ng bagay, amen, na nais niya. Amen. Paano kaya kung ang lahat, ano po, ng tao, amen, ay gusto lang, ano po, amen, ay sa music ministry, magtugtog, maggitara. Ano mangyayari? Ano po? Amen. Doon na lahat. Amen. So meron po tayong kanya-kanyang kaloob, ano po, kanya-kanya, ano po, na tawag po doon na pinagkaloob ni Lord, ano po, para maganap, ano po, amen. Ang lahat ng ministeryo ay nagkakalakip-lakip, ano po, para, amen, maganap ang kalooban ng Diyos, amen, sa iglesyang ito. Tama po ba? Amen. And even us, ano po, amen, even sa family, ano, amen, bakit kaya mayroong kahit sa mga magkakapatid, kahit sa mga kambal, mayroong pagkakaiba. Amen? Kahit identical twins yan, ano po, amen? Yung talagang pare-pareho yung mukha nila, pero mayroon silang pagkakaiba. Amen? Nilikha tayo ni Lord. Gusto ni Lord, ayaw mo, pero gusto ni Lord na tayo magkaiba-iba. Tama po ba? Amen? Sapagkat nais ni Lord na may plano at may purpose si Lord kung bakit. Amen? At nakikita natin, ano po, amen? Na kapag lahat ng gift na yan, ano po, amen? Imagine this, ano po, lahat ng gift na yan na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, amen? Ay talagang gagamitin natin. Amen? Lahat tayo ay magkakaroon talaga ng eagerness, ano po, ng boldness, ano po, na gamitin ang gift na yan, ano po, na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, ano po, ano kaya mangyayari sa iglesyang ito. Amen? Can you imagine that? Amen? Na lahat tayo, ano po, ay nagkakaisa. Nakatulad daw ng isang walis, ting-ting, ano po, kapag nag-iisa ka, pag nagwalis ka, ang bagal, ano po, amen, maaari siguro ilang oras bago mo matapos yung winawalisan mo. Pero kapag pinagbuklod, ano po, amen, ito po ay mas madali yung gawain. Nako natin. And even sa lubid, ano po, sabi sa Bible, amen, kapag nag-iisa lang, madaling mapigtas. Pero pag yung pinagbuhol-buhol na ganon, mas matibay. Tama po ma? Tama po ba? Kaya nga, sabi po doon, ano po? Amen? Divided we fall, united we stand. Amen? Tunay nga, ano po, na talagang mas, tawag po doon, pakinabang, ano po? Amen? Kaya lahat ng ang bawat isa, ano po, bawat nilikha ng Panginoon, ano po? Amen? Ay mayroon pong kanya-kanya pong gift na pinagkaloob at nais ng Panginoon to use this gift, ano po? To serve God. Amen. Praise God. Ngayon, mga kapatid, ano po? Amen? Alam niyo po ba kung ano yung gift ninyo? Amen? So, kung alam natin yung gift natin, ang tanong, kanino po natin madalas ginagamit ito? Amen. Paano po ba natin, ano po, ginagamit yung kaloob ng banal na Espiritu, ano po, sa atin to glorify God? Amen. So una, amen, dapat, yan po yung mga gift. Ano po, halimbawa muna, no? Leadership, may gift of teaching, may gift of serving, may gift of healing, may gift of giving. Ano po? Amen, iba-iba ang kaloob. Tama po ba? Pero dapat yung mga gift na yan, ano po, amen, dapat laging nakapokus sa Diyos. Amen?
Dapat hindi po tayong maging self-focused. Amen? O maging self-centered. Amen? O hindi maging, mayroon po tayong tinatawag na self-seeking behavior na laging naghahanap. Amen? Yung ako. Amen? Yung glory na tinatawag, ano po, ay laging dapat sa Panginoon. Amen? Dapat nakapokus tayo, ano po? Amen? Bakit ka gumagawa? Bakit ka kumikilos? Amen? To glorify God, to serve the Lord. Amen? Sabi ng Bible, ano po? Amen? Na tayo ay gumawa, maging sa ating trabaho. Amen? Sa ating trabaho, ano po? Amen? Sa ating company. Amen? So sabi ng Panginoon, tayo magtrabaho, ano po? Na parang hindi sa tao tayo naglilingkod, kundi sa Diyos. Amen? Kapag ganun, ano po, nakapokus tayo sa Diyos, ano po, lagi, ano po, amen, walang mahirap na bagay. Tama po ba? Sapagkat alam po natin, ano, na hindi masasayang ating paglilingkod kay Lord. Amen? So wag nating hintayin, ano po, yung papuri ng ating mga amo. Amen? Wag nating mithiin yung papuri ng mga tao na nasa kapaligid natin. Alam niyo kung bakit? Ano po? Amen? Sa 100 na ginawa mong kabutihan, nagkamali ka lang isa, tinitignan yung isang mali mo. Tama po ba? Amen? Pero si Lord, hindi. Amen? Si Lord counted yan. Lahat ng kabutihan na ginawa mo sa Panginoon. Amen? At alam ng Panginoon ang puso ng bawat isa sa atin. Amen. So how? Ano? Kanino? To whom we use. Amen. Our strength. Amen. Yung lakas natin. Amen po. Yung time natin. Katulad kanina, no? Saan madalas natin ginagamit? Pinagkalooban tayo ng Panginoon ng 24 hours a day. Ilang ang oras para sa Diyos? Amen. Minsan nakakahiya if we will evaluate ourselves, ano? Kapag i-evaluate mo ang sarili mo, natatagpuan mo yung sarili na, Lord, nakakahiya ako sa'yo. Na minsan, aminin man natin o hindi, tira-tirang oras na lang ang pinagkakalob natin sa Diyos. Tama po ba? Mas madalas, minsan, nakapokus tayo. Amen? Doon sa mga bagay. Amen? Mas nakapokus tayo, ano po? Amen? Doon sa mga bagay na minimithi natin, mga bagay na nais natin. Amen? Kaysa yung nais ng Diyos, kaysa yung kalooban ng Diyos. Minsan nakapokus tayo sa ating sarili. Tama po ba? Amen? Na nais ni Lord, ano po? Amen? Na si Lord ang nagkaloob ng lahat ng bagay na yan. Amen? Na nais ng Panginoon. Amen? Na gamitin natin ito para sa Kanya lamang. Amen? Pero kung titingnan natin, ano? Amen po? Sa 24 hours o 7 days a week, amen? Yung isang araw nga lang, ano po? Na hiningi ng Panginoon, yung Sabbath day, minsan hindi pa natin may bigay. Tama? Di ba nakakalungkot? Amen? Imagine, 6 days. Ano po? Amen na tayo, sabi ng Panginoon, sige, magtrabaho kayo ng 6 na araw. Amen? Pero huwag niyong kakalimutan. Amen? Ang ikapitong araw, ang isang araw para sa Panginoon. Actually, kung titingnan natin, kapag sinabi natin isang araw, ilang oras, di ba? Dapat 24 hours. Amen? 3 hours nga lang na pag-isin natin dito, ano po? Amen? Minsan, kinakatamaran pa. Tama? Amen? Sabi nga kanina, no? Amen po? Kung gusto niyo magsayang ng oras at panahon kay Lord, amen, hindi po yung nasasayang lang sa mga bagay na walang kabuluhan. Mga bagay, ano po, na pinag-uukulan natin ng panahon, ng oras sa mundong ito, katulad ng preaching nung nakaraan, ano po, na balang araw ay iiwan din natin. Tama po ba? Yung mga bagay na pinaglalaban natin sa mundong ito, amen, tawag natin pala ng panahon, ano po, amen, ay wala rin palang itong saysay. Sabi ng Bible, ano, all vanish. Amen.
Lahat ano po ay vanity lang. Lahat ng bagay na pinaghihirapan natin, ano po, pinagkukulan natin oras. Di ba napakawais na desisyon na gamitin mo ang oras mo to serve the Lord, to glorify the Lord? Amen. Alam naman natin ano po, na lahat ng bagay na pala no, na inuukol natin sa Panginoon, amen, ay hindi mawala ng kabuluhan. Kasi kapag nawala ka dito sa mundong ito, maaring someday somehow pagkalipas ng maraming panahon, hindi ka na nila maalala. Kwento ka na lang, maaari. Amen? Pero darating ang panahon, never even yung mga pinahalagaan mo, ay hindi nila papahalagaan yan. Yung mga bagay ano po, na pinaglalaban mo, ay mawawalan ng saysay. Amen? So why then we don't use, ano po, amen, mga oras, panahon natin, amen, para maglingkod sa ating Diyos. Amen. We are called to serve the Lord. Amen. Lagi nating tandaan, ano po, tayo po ay nilikha ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Amen. At ito, ano po, ang isa sa mga naunawaan, ano po, ni Apostol Pablo, amen, yung kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos. Amen. Na kung saan nagkaroon siya ng confidence sa kanyang sarili na sabihin, ano po, na imitate me as I imitate Christ. Mimic me as I mimic Christ. How about us? Ano po? Do we have that confidence? Ano po na sabihin mo sa kapatid? Tularan mo ako katulad ng pagtulad ko kay Kristo. Kung paano naglingkod ang ating Panginoon. Amen. Si Lord Jesus, ano po, even He is God, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Amen. At namuhay siya. Amen. Hindi para paglingkuran dito sa lupa, kundi siya po ay naglingkod sa bawat isa sa atin. Tama po ba? Amen. Kung si Lord, ano po, amen, kung ang ating Diyos, ano po, amen, ay naglingkod sa bawat isa po sa atin, at sino tayo? Amen. Para maghari-harian. Tama po ba? Sino tayo? Para hawakan, ano po, o angkinin yung oras, yung lakas na pinagkakatiwala lang sa atin. Amen. Nais ng Panginoon, ano po, amen, na malaman natin, ano po ba yung purpose? Amen. Ano po ba, ano po yung mga layunin, ano po, kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos. Amen. Si Pablo, ano po, nawaan niya. Amen. Sabi niya sa Ephesians 3, verses 7 to 10, ano po, I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. Although I am less than the least of all the Lord's people, this grace was given me to preach to the Gentiles the boundless riches of Christ, and to make plain to everyone the administrations of this mystery, which for ages past was kept hidden in God, who created all things. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. Amen. So ano nakita, ano po ni Pablo dyan? Ano po, bakit? Ano po, amen? Na ganun na lamang, ano po, kasigasig maglingkod. Ano po, amen? The moment, ano po, na-encounter niya si Lord Jesus, the moment, ano po, amen, na siya, ano po, amen, nakakilala sa ating Panginoon, ano po, talagang ibinigay niya na ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos, and he consider, ano po, ng lahat, ano po, ng bagay na mayroon siya, ano po, amen, he consider it rubbish. Ito po'y walang kabuluhan. Makamtan lamang niya, ano po, ang ating Panginoon. Amen. Una, ano po, naunawaan, ano po, ni Pablo, amen, ang pribilehyo na makapaglingkod ay isang regalo ng Diyos. Amen. Ang pribilehyo pala na po na makapaglingkod sa Diyos ay isang regalo. Amen. Dapat ito ang dating iniisip. Amen.
Na hindi yung paglilingkod, ano po, ay iniisip na natin, ay trabaho na naman yan. Ang paglilingkod ay iniisip natin, ay sakripisyo na naman yan. Amen? Kapag iniisip natin, ano po, ng paglilingkod pala ay gift. Ano po, ay regalo. Amen? Na buhat sa Diyos. Amen? Ito po ay ating i-embrace. Ano po? Amen? Na tunay nga, no? Di ba kapag sinabi natin gift, regalo, ano po, di ba, ang sarap pakinggan, tama po ba? Amen? At kapag nakatanggap tayo ng regalo, ano po, amen, bakit tayo binibigyan ng regalo? Because mahal na mahal tayo nung nagbibigay ng regalo. Tama po ba? Amen. At kung titingnan natin, ano po, amen, ang regalong yan, ano po, na ibinigay, ano po, amen, ng Panginoon, amen, ay naunawaan ni Pablo ayon sa kanyang pananalita, ano po, na even him, ano po, ay hindi po siya deserving sa regalong yan. Amen. Hindi siya deserving, ano po, doon, ano po, amen, hindi dahil sa kanyang hard work, hindi dahil sa kanyang pagpupursige, ano po, hindi dahil, ano po, sa kanyang tawag po, yung katatagan, ano po, amen, yung lakas, ano po, kundi sabi niya, ano, hindi po niya deserve, ano po, amen, na tumanggap, amen, ng regalo, ano po, sa paglilingkod. Ngunit, ano po, amen, ito ay binigay sa kanya, ano po, because of the grace of God. Amen. Nakita ni Pablo, ano po, that God indeed is a gracious God, that He is full of grace. Amen. The same with us. Amen. Katulad ng sabi ko kanina, sino ba tayo? Nabigyan ng regalo ng Diyos. Amen. But because of the grace of God, amen, because of His unmerited favor, nararanasan natin yung mga bagay na hindi naman dapat karapat-dapat para sa atin. Kaya nga, ano po, amen, ang makapaglingkod sa Diyos, amen, dapat tinatanaw natin, ano po, na ito'y pala ay isang pribilehiyo. It's a privilege. Isang pribilehiyo pala ang makapaglingkod sa hari ng mga hari, sa Diyos ng mga Diyos. Amen? Bakit? Amen? Sapagkat hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon. Hindi lahat nakakaunawa, amen, ng mga bagay na katulad ng pag-unawa ni Pablo, amen, ng paglilingkod pala, ano po, amen, ay isang pribilehyo. Amen. At lagi nating isipin, ano po, amen, sabi nga ni Pablo, no, hindi ko deserve, ano po, amen, hindi niya, ano po, no, na alam niya, ano po, yung kanyang mga nakaraan, na dati, ano po, siya ay persecutor ng mga Kristiyano, na dati siya ay mamamatay ng mga Kristiyano. Amen. So, si Pablo, ano, nakita niya ang kanyang sarili. Amen. Na hindi siya karapat-dapat. Amen. Na pagkukulan ng pansin, na bigyan, ano po, ng pagkakataon na makapaglingkod sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Amen. The same with us. Amen. Lahat tayo may nakaraan. Lahat tayo may nakalipas. May mga tawag po doon, may mga pababigat na kasalanan. Amen. Nakagawa tayo ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Ano po? But indeed, amen, ay nakakatanggap pa rin tayo, ano po, ng mga gift. Amen. To serve the Lord. Is that great? Ano po? Amen. Imagine. Amen. Isa tayo. Amen. Na pinili ng Diyos na makapaglingkod sa hari ng mga hari, ang ating malilikha. Amen. Alam niyo po, yung hari ng dito sa Saudi Arabia, amen, ay bihira lang po, ano, nabibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa hari dito. Amen. At kung mabigyan man ng pribilehyo, ano po, amen, ito po isang malaking karangalan. Ano po, sa lahat na naglilingkod sa hari dito. Amen. How much more kung ang paglilingkuran natin ay may-ari ng universe. Amen? May-ari ng ating buhay. May-ari ng lahat ng bagay na mayroon tayo. Di ba dapat? Ano? Amen? Nandun po talaga yung ating talagang pagpupursige. Amen? Na masasabi natin, ano?
amen, na ang paglilingkod na gagawin natin, amen, ay talagang ibibigay natin yung pinaka-the best na klaseng paglilingkod. Hindi po bara-bara, hindi po basta-basta ang paglilingkod, sapagkat ang pinaglilingkuran natin ay hindi basta-basta ang Diyos. Amen. Kundi siya ay Diyos, kataas-taasan, amen, incomparable God, hindi may kukumpara kanino man. Nakuha natin, amen. Naunawaan po ba natin yung lalim, ano po, amen. Kaya tayo, ano po, amen, sa ating paglilingkod, dapat hindi pwede na yan, ano, okay na yan. Hindi po ganon. Amen. Yung pan pa lang, alam niyo po yung pag-prepare pa lang natin ng ating damit, susuotin, papunta dito, amen, ay isa po ng paglilingkod sa Diyos. Is a form of worship in the Lord. Yung iisipin mo pa lamang, ano po, Webis pa lamang, ay iniisip mo na nadadalo ka sa Friday, sa church, amen. This is a form of serving the Lord. Amen. Yung iisipin mo pa lamang, ano po, amen, na yung nananabik pa lamang, ano po, amen, na makatagpo si Lord, makapag-worship, makapag-puri, makakapagtaas ng kamay, makapagpalakpak sa ating Panginoon. Amen. Ito po ay service na po na tinatawag natin sa Diyos. At mahalagang bagay ito sa paningin ng Diyos. Maging sa mga simpleng pamamaraan, amen, napakahalagang bagay yan sa Diyos. Nakuha natin? Amen. Ang paglilingkod po ay hindi lamang po sa pamamagitan ng pag-preach, ano po, o paghahayo, ano po, amen, yung maging ano po, ano, yung mga maliliit na bagay. Amen. Alam niyo po, amen, yung mga pa lang, yung pag-aayos natin ng upuan, amen, yung paghuhugas natin ng pinagkainan natin, isang form of service. Amen. Ito po, ano, amen, ay hindi po kinakalimutan o kinakaligtaan ng Panginoon. Amen. Yung pag-invite mo pa lang ng kaluluwa, amen, na pagpunta dito, amen, you are serving the Lord. Amen po. Mga kapatid, ano po, let us dig this one, ano po, amen, yung klaseng paglilingkod na ino-offer natin sa Panginoon. Pangalawa, ano po, sabi po doon, ano po, amen, nakakapaglingkod siya dahil sa biyaya ng Diyos. Amen, because of the grace of God. Amen. Totoo yun, ano po, sabi po niya doon, ano, I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me. Amen. So dahil doon sa biyaya, kung naisip natin, ano po, ng malalim, na lahat pala ng lahat ng bagay, ano po, na ginagawa natin, ay dahil lamang po sa biyaya ng Diyos. Amen. Ay hindi po natin ito mamaliitin. Amen. Na kung alam natin, ano po, na lahat ng bagay pala, ano po, ay dahil lang sa grace ni Lord, dahil lang sa biyaya ng Panginoon, ano po, ito'y ating papalagahan. Amen. Na kung saan, ano po, amen. At kung nakita natin, ano po, na ito'y pala biyaya ng Panginoon, amen, mawawala po yung self-focus natin. Mawawala po yung self-centered natin. Mawawala po yung self-seeking behavior natin. Kundi, magpupokus tayo sa Diyos na nagbigay nito ng biyaya. Amen? Na ginagawa ko ito, hindi dahil kay pastora. Ginagawa ko ito, hindi dahil kay pastor. Na ginagawa ko ito, amen, para mapakinggan ko, amen, ang Diyos na nagbigay sa akin ng biyaya. Amen? I'm serving, ano po, amen, the Lord, hindi dahil para mapansin ako, hindi dahil para makita nila ako na masipag. Amen? Mga kapatid, kahit gaano ka kasipag sa iglesia, kahit gaano ka kasipag sa paglilingkod sa Panginoon, kung mali naman yung motibo ng puso mo, sayang lang. Amen? Kaya dapat laging focus kay Lord. Amen? Yung layo, ano po, nang binabiyahe mo from Riyadh hanggang dito. Amen? Kahit gaano ka laki yung sakripisyo mo, kung ang puso mo, kung yung motibo mo, amen, ay mali, ay wala rin kabuluhan. Alam po natin, nagsasayang lang po tayo, amen, ng panahon na kung saan, sabi nga, kahit sa buong maghapon,
kahit na-accomplish mo ang lahat ng gawain mo na gusto mong gawin sa buong maghapon, ngunit hindi mo naman ito ginawa para sa Panginoon, ay wala rin itong katuturan, ay wala rin itong kabuluhan. Tama po ba? Maaaring ginawa mo lang yan para magkaroon ka ng credit sa boss mo, o maaaring kang ginawa mo lang yan para masabi na ikaw ay mabuting tao, o maaaring ginawa mo lang yan para mapansin ka, ano po, na ikaw, o gusto mo lang masabi, o masabi lang na ikaw ay lingkod ng Diyos. Amen? We cannot mock God. Tama po? God knows even yung motibo ng ating puso. God knows even yung iniisip natin. Tama po ba? Amen. So kung maglilingkod din tayo, ibigay na natin. Amen. Yung siguraduhin natin na kapag naglingkod tayo, ay walang masayang. Amen. Na hindi ka nagsasayang ng oras, na hindi ka nagsasayang ng panahon. Kung maglilingkod ka rin din lang sa Diyos, amen, then ibigay mo na yung pinaka-the best. Then alam mo naman, ano po, amen, na si Lord, ano po, amen, ay hindi ito mawawala ng kabuluhan. Amen. So, pagdating ng panahon, ano po, alam natin, we will reap what we sow. Amen. At alam natin, ano po, that Lord, amen, ay hindi niya kakalimutan yung mga mabuting bagay na ating ginagawa. Amen. Pangatlo, amen, nakita rin din natin doon, ano po, na nakapaglilingkod lang tayo dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Sabi niya, ano po, amen, sa verse 7c, ano po, amen, so I become a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. His power, amen, dahil sa kanyang kapangyarihan, nagagawa natin ang mga bagay-bagay, ano po, hindi sa ating lakas, hindi dahil sa ating talino, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kasi kung titingin tayo sa ating sarili, amen, tayo ay kulang. Kung titingin tayo sa ating sarili, tayo mahina. Amen? Kung titingin tayo sa ating sarili, amen, tayo ay walang magagawa apart from the Lord. Amen? Kaya nga, ano po, dapat kapag tayo ay naglilingkod, ano po, sa Panginoon, amen, ay alisin natin, ano po, yung hindi dahil sa akin, ano po, yung hindi yung nagmamataas tayo, amen? Yung hindi yung naglilingkod tayo, ano po, para tawag masabi lang, ano po, na mayroon tayong ginagawa, amen? Alam ni Lord, ano po, amen? Lahat, ano po, amen, ng ating pagkapahirap, ano po yung sacrifices natin, alam ni Lord yan, amen? Pati yung pagsisikap natin, ano po, although hindi po perfect, kasi wala naman po perfect, tama po ba? Amen? Although hindi perfect, pero nakita ni Lord yung pagsisikap mo. Iba kasi yung naglilingkod ka, ano po, naglilingkod tayo, amen? Dahil, tawag doon yung, dahil para lang masabi, ano po, na tayo naglilingkod. Amen? Iba rin yung naglilingkod, ano po, amen, na nagsusumikap, amen, na kahit, ano po, amen, ay talagang ang daming mga pagsubok, ang daming mga bagay, ano po na nararanasan niya, ano po, nandun pa rin ang kanyang pagsisikap. Amen? Sa paglilingkod sa ating Diyos. Amen? At alam ng Panginoon, ano po, yung mga bagay na yan. Amen? So, nais ng Panginoon, ano po, amen, na tanggalin natin yung self-focus natin sa paglilingkod. Amen? At nais niya, ano po, na ma-realize natin, ano po, na lahat pala, ano po, amen, hindi sa ating mga hard work, hindi sa ating mga determinasyon, ano po, kaya na-accomplish natin ang lahat ng bagay, kundi dahil lang sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Na, that the Lord is working in us. Amen? Kaya no one can boast, no one ay walang may pagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Amen? Na wag po natin sabihin, ano po, amen, na katulad nung senaryo sa Bible, ano po, amen, Lord, kami yung nakapakinig ng mga salita, Lord, kami po yung nagpalayas ng mga demonyo, amen, pero ano sabi ng Panginoon sa kanya, amen, sino ka, hindi kita kilala. Di ba napakasakit? Amen, nasabihin sa'yo ng Panginoon pagdating ng araw, sino ka, hindi kita kilala. Amen. Nakala mo, ligtas ka, nakala mo, ano po, amen, tama yung paglilingkod mo sa Diyos, amen, pero pagdating pala, ano po, amen, sa bandang huli. Amen. Sabi ng Panginoon sa'yo, sino ka? Hindi kita kilala. Amen.
So kung alam natin, ano po, amen, na lahat pala ng bagay, amen, na ating ginagawa o na-accomplish sa buhay, amen, ay dahil lamang sa kapangyarihan ng Diyos. So dapat walang ibang mag-glorify kundi ang ating Panginoon. Amen. Mawala sa atin yung glory to me na magaling ako. Walang ibang magaling kundi ang Diyos. Amen. Kaya dapat, ano po, sa lahat ng ating na-accomplish, walang ibang bida kundi ang ating Panginoon. Amen. Ang paglilingkod sa Panginoon, lagi nating tandaan, ano po, hindi po ito isang tulad ng isang platform, ano po, na kailangan mong i-showcase ang iyong susay, na kailangan mong i-showcase ang iyong talento, ng iyong talino, ano po, kundi ang paglilingkod sa ating Panginoon, ano po, dapat ang ma-showcase, kundi ang Diyos. Amen? Yung spotlight ay dapat nakatutok sa Panginoon at hindi sa iyo. Amen? Hindi yung nakikilala yung pangalan mo, kundi nakikilala kung sino yung Diyos, ano po, na nagbibigay sa iyo, ano po, ng pagkakataon na makapaglingkod, kung sino yung nagregalo sa iyo, ano po, amen, ng gift, ano po, para ikaw, ano po, ay mabiyayaan, ano po, ng mga gift na ito para makapaglingkod sa ating Diyos. Kaya wala tayong pagmamalaki. Kaya dapat lahat, wala po, ay laging credit to the Lord. Amen? Hindi po sa atin. Amen? Dapat si Lord lagi ang bida sa usapan. Amen? Hindi po tayo. Amen? So napaka tawag po doon yung napaka lungkot, ano po? Amen? Na kilalang kilala ka dito sa lupa, ngunit pagdating mo sa langit ay hindi ka kilala. Tama po ba? Di ba napakasakit? Sino ka? Hindi kita kilala. Amen? Yung nakakanda, kuba ka sa pagtatrabaho dito, amen? Pero pagdating mo pala sa langit, hindi ma-acknowledge ang lahat ng bagay na yon. Why? Because, sabi ng Bible, kinuha mo na yung papuri. Kinuha mo na, ano po, amen, yung rewards mo nung nandun ka pa lang sa lupa. Tama po ba? Amen? So dapat, amen, yung asamin natin, ano po, yung commendation ni Lord, ano po, hindi yung commendation ng tao. Amen? Hindi yung papuri ng tao. Amen? Kundi yung nagbigay sa atin, ano po, na magsasabi sa iyo, amen, welcome, my faithful servant. Join me in paradise. Tama po ba? Amen. Next po, ano, pang-apat, ano po, ito yung panghuli, ano, sabi po dyan, nakapaglingkod tayo sa Diyos, ano po, dulot ng kababaang loob. Amen. Sabi niya sa verse 8, ano po, amen, doon sa binasa natin, although I am less than the least of all the Lord's people, this grace was given me. Amen? So kahit, tingnan yung kababaang loob na po ni Pablo. Amen? Na kung saan sabi niya, kahit ako yung pinakabababa, ano po, o pinaka-least, ano po, mababa sa lahat, ano po, amen, ngunit naranasan niya, amen, yung grace ng Panginoon. Kasi alam ni Pablo, ano po ang kanyang nakaraan, na kung saan, ano po, kung ikukumpara man yung buhay ko, ano, paraphrase, ano po, kung ikukumpara man ang buhay ko, ano po, amen, ako yung number 1, amen, number 1 sa makasalanan. Amen. Kung ihahanay ako, ano po, sabi ni Pablo, ano, amen, kung ihahanay man siya, ano po, sa lahat ng mga naging apostol, ano po, amen, sabi ni Pablo, ako yung pinakauli. Amen. But the grace of God, amen, nakita natin kung paano siya ginamit mightily ng Panginoon. Sapagat ito yung klaseng puso na hinahanap ng Diyos, ang pusong mapagpakumbaba. Amen. Hindi po yung mapagpakumbaba, mapagkunwari, ano po, yung false na tinatawag nating false humility. Amen. Dahil nagpapakumbaba tayo, ano po, amen, dahil inaalak-alis tayo natin na tayo mahina, amen, at si Lord ay malakas. Tayo ay kulang, at si Lord lang ang ating kasapatan. Ina-acknowledge natin, ano po, amen, na tayo, ano po, amen, ay maraming hindi alam, amen, ngunit si Lord ang nakakaalam ng lahat ng bagay. So laging dapat ang bida ay si Lord. Nako natin, amen. Pag sa kwentuhan, ano po, minsan may mga hindi papatalo, no? Amen. Sabi niya, binangka ba? Sa Ilocano ba yun?
Pag nagkilintuhan, binabangka niya, siya yung laging bida. Merong ganon, tama po ba? Amen? Na ayaw niyang patalo, no? Na tawag doon, yung mas gusto niya is mas nakakaangat. Mas magaling siya. Amen? I can see that kasi ako din dati ganyan. Ano po, nung di pa ako nakilala sa Panginoon, talagang pataasan. Amen? Hindi pa patalo. Amen? Pero I learned, ano po, amen, na ang taong mapagpakumbaba, sabi ng James, ano po, chapter 4, verse 6, God opposes the proud, but He shows favor to those who are humble. Amen. Hindi ko makalimutan yan, ano po, amen, that God is so gracious. Amen. Lahat ng nagmamataas ay binababa ng Diyos. At lahat ng nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos. Tama po ba? Amen. So dapat magkaroon tayo ng pusong ganito sa paglilingkod sa Diyos. Yung pusong mapagpakumbaba. Lalo man, yung marating natin, pagdating ng panahon, na halimbawa, dumating yung time o panahon na ikaw ay nakapagpapagaling na ng may sakit. Amen. Let us be humble and let always, the glory belongs to the Lord. Na kapag dumating yung panahon na pinagpala ka na, at nakapagbibigay ka na, nakakapagtulong ka na, nakapagbibigay ka na ng mga malaki, because this is your gift of giving, amen, then let us, credit belongs to the Lord. All of this is because of God, not hindi dahil sa sarili kong pagsisikap. Na kapag dinala ka ng Panginoon, someday, somehow, amen, na hindi ko alam, kung saan dadalhin ang bawat sa ating maaring ang isa dito, ay maging pastor. Amen. Kasi ako tulad ko dati, talagang hindi ko po talaga in-expect and hindi ko talaga pinangarap na maging pastor. Diyan lang ako nakaupo dati sa likod, dyan po, dyan kay Kuya Dexter dyan. Opo, dyan lang ako nakaupo dati sa likod. Amen. Nung dumalo ako dito, in this church, amen, sa PGWM. Katulad ng mga patutuo ko sa mga kinakausap namin dyan sa welcome room, amen. Ay yung motibo ko ay hindi motibo ko ay para lang, kasi walang magawa sa bahay, makakita ng mga Pilipino, may makausap. Yeah, to be honest, amen. At ayaw ko yung tawag po doon, yung magbasa-basa, magbasa ng Bible, pero, amen. Katulad ng sabi ko kanina, we are created with a purpose. Dinala ako ng Diyos dito dahil naunawaan ko may purpose si Lord. At nakita ko yung purpose na yon. Amen. Na habang tumatagal, from glory to glory, nararanasan ko ang kabutihan ng Diyos, nararanasan ko ang biyaya ng Diyos, nararanasan ko ang kapangyarihan ng Diyos, na akala ko hindi ko kayang ibitawan yung mga bagay na ginagawa ko noon, na akala ko, amen, ay hindi ko na kayang baguhin ang aking sarili, ang aking mindset, amen, patungkol, sa mga bagay, na nararanasan ko dito, ay tunay nga na wala palang imposible sa Diyos. And I'm so blessed. Amen? Na tuwing ini-evaluate ko yung aking sarili, amen, kapag sinasaliksik ko ang aking sarili noon at sa ngayon, amen, ay masasabi kong hindi na ako katulad ng dati. Amen? Na si Lord, kayang-kayang baguhin ang sinuman. Sa ganang sarili mo, hindi mo kayang baguhin. Amen? Kung hihintay mo pa, na maging perfect ka, o hihintay mo pa, amen, yung na mabago mo yung sarili mo sa iyong kaparaanan, bago ka maglingkod sa Panginoon, mga kapatid, ikamamatay mo na yan, hindi ka pa nagbabago. Without the help of the Lord Jesus ng buhay mo. Tama po ba? Amen? Kaya huwag po natin sabihin, ay saka na lang ako maglingkod kasi hindi ko pa kasi maiwan itong bisyo ko. O hindi ko pa kasi
tawag doon, maiwan-iwan. Amen? Yung mga bagay na mayroon ka pa. Yung tinatawag nating darling sin. Amen? Mga kapatid, ano po? Amen? Kapag hindi mo tutulungan ang sarili mo, amen? Si Lord laging handa. Si Lord naghihintay lang. He is patiently waiting for you. Tagal na naghihintay ang Lord. Amen? Nasa atin mismo. Amen po. Once na nag-decided ka, katulad ng laging nasabi ko, Pastora, ito yung ano namin. When I decided, to follow Jesus, sabi ko, no turning back. Amen. Nakita ko sa sarili ko, na ang dami ko palang ginagawa dati na hindi kalooban ng Panginoon. Amen. Na nakita ko, yung pagkilos ng Panginoon. Amen. Na talagang ma-miss ka. Amen. Sa ginagawa ni Lord sa buhay mo. Amen. Yung bagay, na magulo, walang direksyon, bagay, na nakapokus sa sarili. Amen. Binago ni Lord lahat ng bagay na yun. Amen. At pinaunawa ng Panginoon ang buhay ay hindi patungkol sa trabaho lang, hindi patungkol sa asawa, hindi patungkol sa magulang. Ang buhay ay hindi lang patungkol sa iyo, kundi ang buhay ay laging patungkol sa Diyos. Amen. Ang buhay, amen, is all about God. Amen. Hindi yung lakas mo, hindi yung tinapos mo, hindi yung bagay na mayroon ka. Amen. Lahat ng bagay na yan, amen, ay lilipas. Amen. At makikita natin sa ating sarili, nagsayang ka lang ng oras, panahon. Ang haba-haba pala ng panahon. Sabi ko nga sa sarili ko noon, nung nag-start ako nag-MBS, ng leadership, Lord, sana noon pa kita nakilala. Amen. Sana, po, amen, ay noon pa ako nag-service sa'yo. Sana noon pa, amen, dami ko palang sinayang ng panahon. Ang dami pala, amen, na ginamit sa akin ng kaaway. Amen. Marami pala, amen, na oras ang nasayang. But God is indeed so gracious. Amen. Dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi niya inayaan. Na manatili ako at ang bawat sa atin dun sa mga bagay na walang kabuluhan. Amen. Titingnan natin dyan, meron pong apat, amen, yung mga spiritual gift, yung kanina. Amen. Meron pong mga goals o layunin. Amen. Sa verse 8 to 10, ano po yung layunin? Why you are serving God? Amen. Bakit ka naglilingkod sa Panginoon? Alam po ba natin? Meron pa tayong goals? Meron ba tayong layunin? Amen. Pero anong layunin natin? Amen. Una, sabi mo dun sa verse 8. Amen. To preach. Amen. Sa verse 9, sabi, to bring lights. Amen. And yung pangatlo, be made known. Amen. To preach, Amen. Upang, mahayag ang kayamanan ni Kristo. Amen. God is commanded us to preach the gospel. Amen. Para, amen, mahayag, yung kayamanan ng ating Panginoong Hesus. Kapag sinabi natin kayamanan, is not pertaining, doon lamang sa mga material things. Amen. Kundi, kung ano yung kayamanan, na mismong si Jesus Christ, amen, ang ating kayamanan. Amen. Na kung saan, kapag nasa iyo, ang ating Panginoon, if God is with us, amen, ay tayo na po yung pinakamayamang tao sa buong mundo. Amen. Siyang nagmamay-ari ng lahat. Kasi minsan, actually natutunan ko ito kay Pastora Glenda, minsan, amen, dahil, amen, yung nagiging routine lang, ng OFW,
amen, lahat ano po ng overseas Filipino worker, ano po, ay yung makapagpadala ano po ng pera sa Pilipinas. Amen. Actually, yun ang pinaka-main goal natin, layunin natin. Ano po, nung tayo, bakit tayo nag-a-abroad? Tama po ba? Amen. Ngunit kung talagang mahal mo, ano po, ang pamilya mo, kung talagang mahal mo ang asawa mo, ang mga magulang mo, ibigay mo si Lord Jesus. Ipakilala mo si Lord Jesus, ano po, na source ng lahat ng bagay. Amen. Na minsan, ano po, amen, ito na kasi na minsan madalas, ano po, na nangyayari. Amen? Na nagiging routine na, ano po? Amen? Na kapag na-sustain mo, ano po, yung mga material na bagay, mga financial na bagay sa pamilya mo, akala mo okay na. Amen? Pero saglit, ano po? There's one thing more important. Amen? Ang may pakilala mo, yung source ng lahat ng bagay. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Is the source of our wealth, is the source of our health, is the source of everything. Nakuha natin. Amen? So ito ang layunin nakita ni Pablo, to preach the word. Amen? Huwag niyo pong sabihin ang pag-preach, ano po, ay para sa mga pastor lang. Amen po? Ang paglilingkod, to preach the word. Kaya nga, ano, kapag mayroong announcement dito si Pastor Tom, ano po, amen, binabanggit niya yung mission ng iglesyang ito, ano po, to preach the gospel to all the nation, na maging kabahagi kayo ng mission ng iglesyang ito. Amen? So, ibig sabihin nun, hindi mo kailangan maging pastor, hindi mo kailangan maging leader, ano po, para ipangaral ang mabuting balita. The moment, ano po, na marinig mo ang salita ng Diyos, the moment, ano po, na naturuan ka ng salita ng Diyos, you have the responsibility, ano po, to preach the gospel. Amen? Na, sa may clear ano po ng mga pananalita, ano po, to encourage ano po ang mga tao ano po na hindi pa nakakilala sa Panginoon, ay napakalaking bagay ito sa Diyos. Yung pagbahagi mo ng salita, ano po? Amen. Na imbis na makipag kung ano yung pinag-uusapan niyo, ano po, na walang kabuluhan, why not pag-usapan si Lord Jesus? Amen. Tama po ba? Amen. Kung gaano kabuti si Lord, I'm not encouraging you na makipagdebate. Ano po? It's not, hindi po yon ang ibig sabihin. Yung ibahagi natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Tama po ba? Amen? Yung natagpuan natin si Lord, ano po? Amen? Yung salita nating narinig. Amen? Remember, ano po? Yung Samaritan woman. Amen? The moment narinig niya ang salita ng Diyos, ilan po yung nabago? Amen? Limang dami. Nothing is impossible, ano po? If tayo po ay magpapagamit sa Panginoon, amen, and we have the courage enough like Paul, amen, to preach the gospel, amen, marami po ang makakapakinig ng salita ng Diyos. Tama po ba? Amen. Ngayon, ano po? Narinig mo na ang salita ng Diyos. Amen. You hear the word of the Lord. Amen. So, paano natin ito ngayon ibabahagi sa iba? Amen. Sabi nga, no? We cannot share what we don't have. Hindi mo may bibigay ang isang bagay na wala ka. Amen. Kaya dapat tayo mismo na tinuturuan ng Diyos, tayo mismo nakakapanig sa kanyang salita. Amen. Tayo mismo ang dapat, ano po, na gamitin. Ano po? Amen. Walang ibang inaasahan ng Diyos. Lagi nating tandaan, ano po? Walang ibang inaasahan ng Diyos na mag-i-spread ng kanyang mga salita. Amen? Kundi tayo rin na nakakapakinig. Tama po ba? Amen? Hindi naman po yung tao na nakaupo dyan, nagtatambay, ang sila ang mangangaral ng salita ng Diyos. Kundi tayo na naturuan. Tayo na napakinig. Tama po ba? Kaya nga sabi ng Bible, ang may pandinig, makinig. Amen? Narinig niyo po ba ako? Amen. So, ibig sabihin, amen po, malinaw. Amen? Na mayroon tayong salita ng Diyos na narinig. And we have this responsibility. Amen? Una, dapat makita sa atin. Mag-manifest sa atin. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, ano po? Amen? Sa tao, sa sinong makakausap mo. Amen? Na siya ay manalangin kung ikaw mismo ay hindi nalalangin. Tama mo ba? Hindi mo ma-encourage ang isang tao na siya ay magbabasa ng salita ng Diyos
kung ikaw mismo ay hindi nagbabasa ng salita ng Diyos at hindi mo ma-encourage ang isang tao na dumalo sa iglesia, sa church, kung ikaw mismo ay lulubog, lilitaw sa iglesia. Nako natin. Amen? So let us, the word of the Lord that we hear magmanifest sa atin mismo, may sa pamuhay natin mismo, amen? Then, we can say, imitate me as I imitate Christ. Nako natin, mimic me as I mimic Christ. Amen po. So yun, you have, once the moment na narinig mo ang salita ng Diyos, amen, ay mayroon ka na pong responsibilidad, to serve the Lord by preaching, to preach His gospel, to preach, His word. Amen? Nako natin? Amen. Ang pagpipreach po ay hindi lamang po nagaganap, sa pulpito. Amen? Ang pangangaral ng salita ng Diyos, amen, the moment, amen, na binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon to share the gospel, to share the good news, huwag po natin palampasin. Higit lalo sa ating mga mahal sa buhay, sa Pilipinas, sa ating magulang, amen, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan. Tama po ba? That's why I'm so blessed, sa iglesyang ito, meron kaming share it before it's too late. Amen, yung mga kung natin dito, mga preaching, siniset natin sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Alam niyo po, Amen. Minsan, wag tayong mapanghinaan ng loob. Amen. Kasi yung duty natin is to send, to share the word of God. Amen. Pero magbago ng puso, amen, na makikinig nung mga siniset natin, ay si Lord po ang magbabago noon. Amen. At alam natin, amen, sabi ng Panginoon, hindi babalik sa Kanya, kanyang mga salita na hindi nakakaroon ng kabuluhan, ng katugunan, ng purpose, amen, ang kanyang mga salita, amen. So alam natin, hindi man natin nakikita ngayon, and I do believe, someday, amen, ito po'y magkakaroon ng bunga sa buhay ng bawat isa. Nako natin, because the word of the Lord is so powerful. Alam po ba natin yon? Yung baliit lang na salita ng Panginoon na naririnig natin, it's so powerful. Amen? Na ito po ay talagang nakapagbabago, amen, ng buhay ng bawat isa. Amen? Pangalawa, to bring light. So, ibig sabihin ng to bring light, upang mahayag ang plano ng Diyos. Amen? To bring light, ikaw ay gagamitin ng Panginoon, amen, upang, amen, na upang mahayag yung plano ng Panginoon sa bawat isa. Amen. So mayroon pong plano si Lord. Tama po ba? Sabi ni Pablo doon sa verse 9, amen, sa ating pinag-aaralan, and to make plain to everyone the administrations of this mystery which for age past was kept hidden in God who created all things. So nais ng Panginoon, amen, na tayo po ay maging instrumento ni Lord. Amen, upang ihayag amen, kung anong plano ng Panginoon. Amen. Diba? Sabi sa Bible, we are the light, and salt in this earth. Tayo ang asin at ilaw. Amen. So paano, na magiging asin at ilaw tayo kung mismong tayo ay aandap-andap? Nako natin. Amen. Kung gusto nating magningas, amen, ang ilaw, maging ilaw, magningning, amen. So dapat lagi kang connected, yung source. Amen. Yung source ng pinanggagalingan ng ilaw, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. For He is the light of the world. Nako natin. Amen. At we have, amen, like Apostle Paul, isa po sa layunin niya sa kanyang buhay, sa kanyang paglilingkod sa Diyos, amen, ay upang maihayag, yung plano ng Diyos, sa bawat isa sa atin. Amen. Na ang plano ng Panginoon, amen, ay walang mapahamak, amen, kundi magkaroon ng buhay, ganap at kasiyasiya. Tama po ba? Amen. Si Lord, yung plano niya, amen, ay hindi para sa ikapapahamak mo. Hindi para sa ikapapahamak natin. Amen? Lahat ng plano ng Panginoon ay para sa ating kabubuti. Amen? Taliwas man ito sa gusto mo, taliwas man ito sa nais mo, ngunit at the end of the day, amen, makikita natin na
mali ako, tama si Lord. Nako natin. Kasi minsan kasi nakikipagkiskisan tayo kay Lord, nakikipaglaban pa tayo, Lord, ito ang nais ko. Amen? Ito yung gusto ko, ito yung alam kong tama. Amen? Bakit Lord, parang opposite yung binigay mo sa akin? Amen? Si Lord po, no? Amen? Ang nakakaalam ng nakaraan, ng kasalukuyan, at ng hinaharap. Tama ba? Sino ka para questionin ang Lord? Sino tayo para pangunahan ang Diyos? Amen? So what we have to do, is to trust His process, trust the Lord, amen, kung ano ang kanyang nais at kung ano ang kanyang kalooban. Amen? At makikita natin, amen, na tunay nga, amen, si Lord ay napakabuti. Na si Lord, amen, ay lagi nag-iisip ng mabuti para sa atin. Amen? So let us, amen, as we serve the Lord, amen, in all the gift that we have, amen, maging layunin din natin, na ihayag, amen, ang plano ng Panginoon. Amen? At ang pangatlo, be made known, amen, upang mahayag ang karunungan ng Diyos. Amen? So sabi po doon, amen, na kung saan, amen po, makikita natin, amen, na ang karunungan ng Panginoon, ay hindi natin maarok. Tama po ba? Minsan, because of His sovereignty, amen, minsan akala natin, amen, ay parang, tawag doon, yung against sa atin, yung mga nagaganap sa ating paligid, amen. No, akala natin pinagmamalupitan tayo ng Diyos. Akala natin minsan ay ang tawag po doon yung hindi natin deserve yung mga nagaganap sa atin. Mga kapatid, amen. Ang karunungan ng Diyos, amen, ay hindi maarok ni naman, no one can fathom. Amen. At alam natin, amen, kapag si Lord ang nag-isip, amen, hindi lang wala pa sa katiting yung iniisip natin. Amen. Kung gaano kalaki, kalawak, yung iniisip ng Diyos para sa iyo, amen, ay makikita natin, na napakaliit pala. Amen. Yung plano mo sa buhay. Napakaliit pala, amen, yung bagay, na iniisip mo, na makakabuti sa iyo. Amen. Kumpara, amen, dun sa karunungan ng Diyos. Amen. Na kung gaano kalawak, kalaki, amen, kalalim, amen, yung iniisip ng Diyos para sa atin. Amen. So mga kapatid, amen, let us, amen, have this kind of goals o layunin, amen, na walang ibang mahayag kundi ang karunungan ng Diyos, amen, at hindi rin ang karunungan ng tao. Amen. So paano natin malalaman, yung karunungan ng Diyos? Amen? Ito po ay malalaman natin at maririnig natin, amen, sa kanyang iglesia. Sa church. Tama po ba? Amen? Kaya kapag ikaw, ay walang church na kinabibilangan, na kapag ikaw ay walang church na dinadaluhan, karunungan ng mundo ang lagi mong maririnig. Amen? Ang mundo ang magtitrain sa'yo. Tama po ba? Amen? Kaya ang church ay napakahalaga. Amen? Napakahalaga na dumalo, napakahalaga na magkaroon ka ng church, Amen? Kaya nga po, Amen, na lagi natin ini-encourage ang bawat isa. Amen? Dalo ka sa church. Amen? Dahil doon mo makikita, yung karunungan ng Diyos, doon mo maririnig, yung kalooban ng ating Panginoon. Amen? Sabi nga ni Rick Warren, amen, kapag wala ka daw, na Kristiyanong pamilya, ikaw ay Kristiyanong ulila. Tama po ba? Amen? Kung wala kang kinabibilangang iglesia o ng church, wala kang dinadaluhan, amen? So, sino po, ang magpipid sa atin? Amen? Para makilala natin. Amen? Para makapaglingkod tayo sa Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Amen. So I'm so blessed with this church, PGWM, amen, because mula nung
dumalo po ako sa iglesyang ito, amen, ay tunay nga, na maraming nabago. Amen. Aking pananaw, ang aking layunin, amen, maging ang aking pangarap. Amen. At alam ko, na napakasimple lang pala, napakapayak. Yung mga bagay na nais kong mangyari sa aking buhay, kumpara, amen, doon sa nais ng Diyos, sa buhay ko. Amen. Katulad ng preaching ni Pastor Tom. Amen. Talagang incomparable. Amen. Yung bagay na mga naghihintay sa atin doon sa langit. Yung victory. Amen. Na hinihintay ng bawat isa. Amen. So napakahalaga, amen, na magkaroon po ng iglesia. Kaya nga sabi ng Bible, amen, huwag natin kaligtaan, amen, ang pagtitipon na katulad nito. Amen. Sapagkat alam natin, dito napapalakas ang ating mga spiritual, amen, dito napapalakas, ang bawat isa sa atin. Amen. At alam natin, amen, at hindi lamang ang inyong lingkod, ang isang patotoo, na tunay nga, amen, merong Diyos, na buhay, na kinakatagpo natin sa lugar na ito. Amen. Yung pag-upo natin dyan, amen, kala nyo walang nagaganap. Yung pagkikinig natin ng salita ng Diyos, amen, nakala nyo, nandyan lang na nakaupo na parang wala lang. Amen. Pero, amen, makikita natin, amen, that God is working. Amen. That God is real. That God, ay walang mahirap na bagay sa Diyos. Amen. Mga kapatid, let us embrace God and let us embrace the church. Amen. Ang kanyang iglesia. Noon pa man, even, doon sa mga naunang lingkod. Amen. Yung sa pinag-aaral namin sa Amana, yung tabernacle. Amen. Ay talagang nais ng Diyos, na magkaroon ng church. Nang magkaroon, ng pagtitipon na katulad nito. Amen. Sapagkat nais ng Panginoon, amen, na tayo, amen, na magkakapatid bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ay patuloy na magkaisa. Amen. To serve the Lord. Amen. At nais ng Panginoon, amen, na lahat ay makakilala sa Diyos. Tama po ba? Kasi, kung paano, amen, kung wala nang nagsisimba, wala nang pupunta, sa church. Amen. So, ano kaya mangyayari sa mundo? Amen. Ngayon pa lamang kung titignan natin, amen, mas marami pang pila, dun sa sale, sa mall, kaysa sa church. Nako natin. At kung titignan natin, amen, it's not about the number. Lagi nating tandaan. It's not about the number that counts. Kundi, yung puso. Puso na handang magpaturo sa Diyos. Puso, na handa, na magpabago sa ating Panginoon. Amen? Hindi po ito paramihan ng membro. Nakuha natin. Amen? Ang dami-dami ng membro, amen? Pero hindi naman napipid ng maayos o hindi naman napapakain, kung ano ba talaga ang salita ng Panginoon. Amen? Yung katotohanan, nako-compromise. Amen? So wala din. Nakuha natin. Amen? So dapat, amen? Lagi nating tandaan, amen? We are, ang pinag-usapan natin dito, yung relasyon natin sa Diyos, hindi po institution ang binubuo natin dito. Nakuha natin. Amen? Kundi, isang pamilya. Isang pamilya, ng Diyos. Nakuha natin. Amen? Na nais ng Panginoon, na magpadalingan kayo sa isa't isa, magmahalan kayo sa isa't isa bilang magkakapatid, mag-abutan kayo sa isa't isa. Nakuha natin. Amen?
So dapat nagkaroon ito sa iglesyang ito. And I'm so blessed na mayroon pong unity sa iglesyang ito. Amen. Nagkakaisa ang bawat isa. Amen. Walang ibang mithiin, kundi mag-glorify ang ating Diyos. Walang ibang mithiin, kundi makapaglingkod sa Diyos ng mga Diyos. Walang iba tayong pinaglilingkuran dito. Amen. Kundi ang ating Panginoon lamang. Nako natin, we are all servants of God. And of course, mayroon namang mga tinalaga ang ating Panginoong Jesucristo na tagapangalaga natin, mga under shepherd ninyo, yung mga pastors ninyo, at sila man din, amen. Kami man din, ay patuloy, na talagang nagsusumikap, amen, na may present, ang iglesyang ito, na lumakad sa righteousness. Nako natin. Amen. Kaya kapag narinig nyo ang isang pastor na nangangaral, tapos hindi nyo nakikita sa kanyang pamumuhay, amen, then magtaka tayo. Tama po ba? Amen. So, let us, katulad ng sabi ko kanina, amen, so we cannot share what we don't have. Hindi po natin maibabahagi sa iba kung mismo tayo ay wala. Amen. Kaya nais natin, kailangan natin makinig ng salita ng Diyos, magpakalalim, at someday somehow, gagamitin tayo ng Diyos, amen, sa lahat, ng kanyang nais. Amen? Amen po. So, kailangan talaga natin ng church. Amen. Yan po, para tayo po, ay patuloy, o Diyos na po na lumago. Amen? Ang church actually, this is ito po yung hospital ng mga sakit sa spiritual. Tama po ba? Dito tayo nabibuild, dito tayo na-equip, dito tayo gumagaling. Nakuha natin? Kung meron tayong may physical na hospital, meron ding spiritual. Tama po ba? Amen. So kailangan natin, lalo kapag tayo po ay nalalamig na sa Panginoon, Amen. Yung hindi ka na alam niyo po ba kung paano natin malalaman kung tayo nalalamig sa Panginoon? Una, hindi ka na nakakapanalangin ng wasto. Hindi ka na nakapagbabasa ng salita ng Diyos. Tama po ba? Amen. Yun po yung sign, na nalalamig ka na sa Panginoon. And then you need, to mag-alab muli. At mag-aalab ka lang kung kasama mo, amen, ay nag-aalab din. Tama po ba? Katulad ng isang baga, example, amen, kapag inalis mo isang baga, yung charcoal, amen, may tendency na mamamatay yun. Amen, pero pag sama-sama, lalo mag-iinit, lalo magliliyab. Tama po ba? Amen. So let us, we need, the church, we need, kailangan natin ng iglesia, amen, para tayong lumago, amen, sa spiritual, amen, na pamumuhay. Amen. Praise God, to God be the glory, at hanggang dyan lamang po, at huwag po natin kalimutan, that we are created to serve, we are created, amen, to, we are saved with a purpose, amen, and let us, amen, tayo po na lahat, na nakakinig ng salita ng Diyos, yun, katulad ng sabi ko kanina, we have the responsibility, amen, na ibinigay ng Panginoon to preach the gospel. At maglingkod sa Diyos sa lahat ng bagay na tinanggap natin na nagbubuhat sa Panginoon. Tama po ba? Amen? So, kailangan nating maglingkod. Lord, I can, I can serve the Lord with my strength. I can serve the Lord with my finances. I can serve the Lord with all the things that I have. Tama po ba? Amen. Kaya wala tayong may rason sa Panginoon. Ano po ang pagsiserve sa paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang po sa mga pastor, kundi lahat tayo. Amen. Na niligtas ng Diyos at nananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Sige po, let us be stand and let us pray. Amen.